Posibleng sa susunod na buwan na raw ipatupad ang taas pasahe sa LRT na ilang taon na rin daw na unsyami. Yan ang tingin ng ilang militanteng grupo. At ang ilan naman may agam-agam sa naturang fare hike. Narito ang aking report. Dati nang sinabi ng DOTC, hindi privatization kundi public-private partnership daw ang pagpapabid out ng operasyon ng LRT sa pribadong sektor. Pero kakabit nito ang alok din ng mga kumpanya na taasan ng 5% ang pamasahe kada 2 taon. Iba pa yan sa matagal nang hiling na fare hike ng LRTA. Taong 2003 nang huling nagtaas ng pamasahe ang LRT at noong 2010, hiniling nila sa DOTC na muling taasan ito. Inaprubahan ito noong 2011 pero hanggang ngayon hindi pa ito na ipatutupad dahil wala pang date of effectivity. Katumbas yan ng 11 pesos na boarding fee at pisong dagdag kada kilometro. Sa tansya ng LRT, nasa 5 pesos ang magiging average fare increase sa bawat 8-kilometer trip ng isang commuter. Pero ilang beses na itong ipinagpaliban ng DOTC. Ang effort naman talaga ng government for the fare adjustment is magkaroon tayo ng additional funding para sa mga rehabilitation projects natin, sa mga upgrading. Yung kinikita natin ngayon would be just enough doon sa operational at maintenance activities natin. So break-even lang tayo doon. Sa ngayon kasi, zonal system ang ginagamit sa paniningin ng pamasahe. Ibig sabihin, pwede magkapareho ng bayad ang commuter na dadaan sa isang istasyon lang at ang commuter na dadaan sa 3 istasyon. Pero may duda ang grupong bayan. Ngayong Agosto na raw target maipatupad ang taas pasahe. Yan ay kung susundin ang nakuha nilang kopya ng concession agreement sa pagitan ng gobyerno at ng konsorsyum ng Ayala at Metro Pacific Investments, ang tanging nagbid para sa proyekto. Isa raw sa mga nakasaad ang pagtitiyak na tataas ang pamasahe sa LRT kapag naipatupad na ang privatization. Kapag itong mga private investors pala ay hindi makasingil nung gusto nilang fare, yung mataas na fare, ang mag-aabono dun sa hindi nila masisingil ay ang gobyerno. Ginagarantiyahan ng gobyerno, in effect, yung profits nila. Komento rin dito ng Ibon Foundation, lubhang dehado raw ang mga commuter at gobyerno sa kasunduan dahil mas makikinabang pa raw ang pribadong sektor. Paglilinaw ng LRTA, nauna pa raw nitong ihiniling ang dagdag pasahe bago magkaroon ng bidding sa LRT. Wala pa rin daw formal na ina-award na kontrata kahit kanino. So, hindi ko lang alam kung